Oh, masayang araw mga ka-PL. May bagong pasabog na naman po si Palanggang Maharlika. Meron pong nag-leak sa kanya mga kababayan na bagong presyuhan ng mga pro-bangag vloggers. Abay malulula ho kayo mga kababayan sa laki ho ng presyo na ibinibigay dito sa mga bangag vloggers. Kaya naman pala, kahit na nagmumukhang tanga na ho sila, kaka-content, kakapabango kay bangag, patuloy silang nagpapakatanga para sa malalaking presyong ito, mga kababayan. Eto, ibibigay ko po sa inyo ang naging pasabog po ni Palanggang Maharlika. Pero bago ko po simulan, sa mga hindi pa po nakasubscribe dyan, baka naman, at paki-click na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng upload. At huwag niyo pong kalimutan, paki-like and share na rin po itong video na to mga kababayan, para malaman po ng ating mga kababayan kung gaano kalalaki ang presyuhan nitong mga pro-bangag vloggers. Eto, simulan ko na. Basahin ko muna ang caption ni Palanggang Maharlika. Ayan. From puting ahas, mga kababayan. Kahit na ganito lamang po ito, na puting ahas lang kung tawagin ni Maharlika, pinasimple lang, pero totoo ito mga kababayan, naniniwala ako. Dahil napakarami na pong naging pasabog ni Palanggang Maharlika, nagkatotoo ho lahat mga kababayan. Puting ahas kung maituringan, pero totoo po yung mga sinasabi sa kanya at nangyayari talaga. Ito, budget sa mga pro-bangag vloggers. Dapat panagutin, imbestigahan at ipasuka sa yon ang pera na nakulimbat ni Bukangkang ayon sa PA, mga kababayan. Ito po'y conversation nila ni Maharlika at nitong di umano'y puting ahas na sinasabi niya, mga kababayan. Ito, basahin ko na. Ayan, nakikita niyo naman siguro. Confirm. Ayan, si Baxi Emerald. Ayun, so, maliban ho dito sa mga presyuhan nito mga pro-bangag vloggers, kumpirmadong sinibak talaga si Emerald, mga kababayan. Siya nasa blind items. Kung ano man yung blind items na hindi ko nabasa yan, hindi ko rin nabalitaan yan. Kausap ko mismo palasyo. Kita mo, ang sabi ng puting ahas, mga kababayan, kausap niya di umano mismo ang palasyo. Meron pong na-delete dito na conversation, pero maaaring ang original nito ay na kay Maharlika. Dinilit niya muna, tinakpan niya muna pansamantala, baka kalaunan ilalabas na rin ito. Baka mabigat ito, mga kababayan. Sa kanya ho natin abangan. Ito pa, dinagdag ng puting ahas. I-would packet, 3 to 5 million per month budget sa influencer, mga kababayan. Sa mga influencer na pro-bangag vloggers, mga kababayan. Magkano? 3 to 5 million di umano. Hindi ko ho sigurado, mga kababayan, kung bawat tao ito. Kung bawat tao ito, mga kababayan, sa 3 million pa lang, tiba-tiba na sila. Sa isang buwan pa lang. Kung napakatagal lang nagsimula, magtatatlong taon na singag ba, mga kababayan? Mayayaman ang mga yan. O baka naman, ito'y 3 to 5 million per month budget sa influencer. Baka, pagpalagan na lang natin 5 million. 5 million a month. Dito sa, pagpalagan na lang din natin 20 na mga influencer, hahatiin nila itong 5 million. Kung halimbawa lang, meron silang 20 o 20 na mga
pro-bangag vloggers at hahatiin nila ang 5 million. Malaki na rin yan, mga kababayan. Pwede na silang huwag umasa sa sweldo nila kay YouTube. Hindi katulad namin mga DDS vlogger, umaasa lang sa mga views namin. Umaasa lang kami sa kinikita namin sa YouTube. Di ba, mga kababayan? Sino magbabayad? Tatay Digong, wala ng pera yan. Si Inday, wala na rin budget, di ba? Tinanggalan ng sangkaterbang budget, di ba? Baliktad po ito sa taliwas po ito sa mga ipinapakalat na mga vloggers na kami di umano ang bayaran. Teka, sino ba ang may pera? Ang administrasyon o itong oposisyon? Diyan na lang tayo magbase, mga kababayan di ba? Di hamak na mas may pera ang administrasyon kaysa oposisyon. Wala silang pagkukunan ng budget. Kaya nga itong mga kongresista, kung sino-sino na ang pinagbibintangan di ba? Pogo, nagbabayad sa mga DDS vlogger. China, nagbabayad sa mga DDS vlogger. Pero wala silang mapatunayan, mga kababayan. Puro haka-haka lang ang kanilang paratang sa mga DDS vlogger na bayaran di umano ng China at ng Pogo ng maging mga tulak ng droga. Pero wala silang dapat bago silang magsalita, meron silang hawak na mga dokumento, ebidensya na nagpapatunay na itong mga DDS vlogger bayaran ng China, bayaran ng mga tulak ng droga, bayaran ng kung sino-sino tulad ng Pogo. Hindi yung yaw-yaw nang lang yaw-yaw tulad nitong si Barbers, di ba, na wala naman siya may pakita. Tuloy, ginawa nito mga vlogger, di sinampahan siya ng patong-patong na libel. Ayan, ito pa, huli. Tapos, palpak-palpak ang messaging ng mga buwakang Genemes, mga kababayan. So, yun ang naging pasabog di Maharlika nitong araw lang na to, mga kababayan. Meron ngang nag-leak sa kanya. Ayun. So, maliwanag na tayo dyan, mga kababayan, na itong mga vloggers, nagdi-deny lang tuwing sila pinaparatangan na bayaran. Kaya sa mga taga-Tricom, sana imbitahan nyo rin ang mga bangag vlogger. Silipin nyo rin sana ang kanilang mga bank accounts nang malaman natin kung sino ang mas may malaking halagang itinatago sa kanilang mga bangko kumpara dito sa mga vlogger na pinaparatangang bayaran ng China, bayaran ng Pogo at ng mga tulak ng ipinagbabawal na gamot. Nang sa ganon, mapatunayan ng taong bayan kung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Ganun lang kasimple yan. Di ba? Dito na ho tayo sa pangalawang pag-uusapan natin, mga kababayan. Etong tungkol po kay Claire Castro. Meron ho siyang ipinangako sa taong bayan. Tatandaan ho natin to, mga kababayan. Pag ito hindi nangyari, pag ito hindi natupad sa buwan na ito, paparatangan natin tong ali na to, mga kababayan, na fake news, sinungaling. Panoorin po natin ang video niya. Ito. Po na by March 31, sa ngayon po, ang presyo ng bigas kada kilo ay pumapalo po sa 49 pesos. Pero by March 31 po ay aasahan po natin ang pagbaba nito ng 45 pesos. Pati na po ang presyo po ng baboy ay maaari po ito, maibaba din po by March 10. Sa halaga po, ito po ay sinabi in particular ni Secretary Laurel, ang parte po ng Kasimat Pigi ay bababa po between 350 to 360 per kilo. At ang liempo naman po ay maibababa po ng 380 per kilo. Yan po ang maliban po dyan. Marami pa po tayong sasabihin good news, pero most probably po ay bukas na po dahil marami pong napag-usapan kanina sa meeting with the DA Secretary.
So yun na nga mga kababayan. Ano sabi niya? Ang bigas daw ngayon ay nasa 49 kada kilo. Ngayon pa lang, masasabi kong nagsisinungaling tong aling ito. Ewan ko lang dyan sa lugar ninyo. Baka meron niyang 49 nang sa ganun maging tama itong aling ito. Pero dito mga kababayan, sa amin ito, ako, palibasa kasi ang binibili kong bigas kapag ako'y nauubusan ng bigas na bigay ng aking biyanan mula sa kanyang sakahan, bumibili ko mga kababayan itong halagang 55. Magandang klase na ho ito para sa akin. Pero may mas mahal pa ho dyan mga kababayan. Pero sa aking pag-iikot-ikot sa palengke, wala akong makitang 49 kada kilo ng bigas o kilo ng bigas na bentahan. Wala. Wala ako. 50 plus, meron. Pero 49, ewan ko lang kung nagkakamali ako, baka wala talaga akong makita. Pero wala talaga akong napansin na merong 49. Kasi kung meron man, mga kababayan, yun ang bibilin ko. Kayo na pong humusga sa aling ito. Tatandaan natin yung sinabi niya na etong katapusan daw ng Marso, mga kababayan, ang 49 ay magiging 45 na lamang di umano. Kapag ka hindi ito nangyari, Claire Castro, sasabunin na kita sa mga araw na yan. Ngayon, hindi muna. Siyempre, pagbigyan natin siya, mga kababayan, baka nga naman magkatotoo itong sinasabi niya. Pero, pag dumating yung araw na Marso at 31 at hindi nangyari ang sinasabi mo, madadagdagan ang basher mo. Ayos! Hanggang dito lang. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.